Hindi niya nakilala siya bilang may-ari ng Setting Sun, ngunit isa siya sa mga gusto niyang makalaban. Ibinahagi niya na mula nang magkita sila at makita ang espada, nagsimulang magbago ang kanyang iniisip. Nakagugulat na balita ito para sa babae pati na rin sa buong North Sea, dahil siya ang may-ari ng Setting Sun, ngunit nagawa niyang talunin ang isang lalaking hindi niya kilala. Ganap niyang napigilan ang lahat ng kanyang mga atake at napaluhod ito sa harap niya matapos ang huling hampas. Pagkatapos noon, labis na nahiya ang babae, ngunit walang masamang nangyari at magiging mabuting aral ito para sa Southern Faction na masyadong naging kampante sa kanilang mga teorya ng kapayapaan. Ang tanging tanong ay kung kaninong panig papanig ang ginang matapos ang kanyang pagkatalo, isa sa 12 swordsman ng North Sea. Siya'y sumusunod lamang sa mga utos ng North Sea. Alam ng babae na yun ang sasabihin niya, ngunit ngayon ay may bagong hadlang sila, ang bagong may-ari ng Setting Sun. Hindi niya inaasahan na magpakita ng ganoong awa. Bagamat dapat niyang naunawaan kung ano ang maaaring mangyari sa kanya, ang labanan ay maaaring natapos ng mapayapa, ngunit hindi namin malilimutan ang kahihiyan sa araw na ito, sabi ng babae habang nakatingin sa buwan. Bumalik tayo sa batang siyentipiko na may hawak na espada sa kanyang mga kamay. Napansin niyang kahit ang lupa kung saan sila naglaban ay nasunog. Siya'y huminga ng malalim, hindi makapaniwala na talagang natalo niya si Snow Ice. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, nagsimulang manginig ang kanyang katawan, at bumagsak siya sa lupa. Nakaramdam siya ng lamig at bigat sa kanyang katawan. Bumalik sa kanya ang matagal nang nakalimutang pakiramdam ng pressure mula sa labanan. Noong una, isa lamang itong karaniwang baston, tapos naging kahoy na espada, at ngayon ang walang pangalan na espada para sa pagsasanay ay tila katawa-tawa na. Gayunpaman, hindi nasayang ang mga araw na ginugol sa pagsasanay. Ang North Sea Divine Monk at ang Merham Alliance, inisip niyang magpapakita siya bilang isang karaniwang tao na walang koneksyon sa mga bagay na ito, ngunit ngayon ay kinailangan niyang lumaban para sa kanyang buhay. Hindi siya makapaniwala na natutunan na niyang hindi unahin ang mga opinyon ng iba kaysa sa kanyang sariling pananaw sa kanyang sarili. Ang mga sandaling ito ay nagpapaalala sa kanya ng Forbidden City na tila isang tunay na kaguluhan. Naalala niya ang panahong tinawag pa siyang Henem, at namangha siya kung gaano kabilis ang paglipas ng oras. Ilang araw pagkatapos nito, siya'y nasa isang barko na, at tinititigan ang napakagandang malawak na ilog na kanilang nilalayagan. Ito ay ang Yanggi River na tuwid na dumadaloy sa mga bundok ng Broad River ng Steed Plateau. Ito'y dumadaloy sa iba't ibang kontinente, nag-uugnay sa silangan at kanluran, na lumilikha ng isang napakagandang daan para sa mga mangangalakal at manlalakbay. Gayunpaman, kahit dito ay may malalaking panganib ng pag-atake mula sa isang emperador sa ilog na ito. Maiisip mo lamang ang mga posibleng panganib. Matapos ang laban kay Snow Ice, hindi siya nakatulog kaya agad siyang umalis sa Hangzhou at nagmadaling pumunta sa Dongtang Lake nang hindi tumitigil. Nang siya'y malapit ng umuwi, bigla niyang naramdaman ang isang mahalagang bagay sa kanyang kamay. Hawak niya ang isang bagay na mukhang isang tanda. Ang tandang ito ay pag-aari ng kanyang mentor na si Il Jong-yun, na naaalala lamang niya dahil sa bagay na ito, ngunit ang mentor ay matagal nang wala. Mula sa sandaling iniwan niya ang lugar na yun, nagsimulang pumasok sa kanyang isip ang mga kaisipan tungkol sa posisyong maaaring makuha niya sa Union of the Seas. Kung tutuusin, ang ganitong uri ng pagkakataon ay minsan lang dumarating sa isang buhay. Ang mga tao sa barko, na nagpapahinga, ay tinitingnan ng batang siyentipiko nang may pagtataka dahil patuloy itong malalim na nagbubuntong hininga. Inanyayahan nila siyang uminom kasama nila upang hindi na siya mag-isip ng malalim. Nang tinanong niya kung nais nilang uminom ng sabay-sabay, agad silang sumagot ng oo at inanyayahan siyang sumama. Mahaba pa ang kanilang biyahe at maraming oras na dapat ipagpalipas, kaya nagpasya silang walang dahilan upang hindi uminom ng magkasama. Nakitang nahikayat ang siyentipiko ng isang tasa, nagpasya na ang isang tasa ay hindi makakasama. Nang ibuhos ang malaking tasa ng alak, agad niyang ito ininom ng isang lagok. Ipinunto ng mga lalaki na siya ay isang mabigat na umiinom at tila mas magaling sa alak kaysa sa karamihan. Nang tanungin kung siya ay galing sa Hilaga, hindi na unawaan ng bata kung bakit ito tinanong. Nagtataka siya kung bakit siya nababahala dahil nangyari na ito sa kanya ng ilang beses dati. Hindi ito ang huli niyang pagsusulit na maaari niyang ipasa at walang dahilan upang mag-alala. Sinabi ng isa sa mga lalaki na mayroon siyang lahat ng pagkakataon na makapasa sa pagsusulit kahit na may mga taong nabigo dito ng ilang beses.
Isang lalaki na nabigo sa mga pagsusulit sa distrito at rehiyon ng 3 beses at nagtatangkang makapasa sa loob ng 9 taon ay umamin na hindi lahat ay kayang gawin ito. Nagsimula siyang magalit nang banggitin ng mga tao ang kanyang mga nakaraang pagkukulang. Ngunit ang batang siyentipiko ay hindi masaya. Mahirap para sa kanya ipaliwanag na hindi iyon ang punto. Hindi niya itinuturing ang kanyang sarili sa ganoong sitwasyon tulad ng ibang mga siyentipiko na nabigo. Pagkatapos, binigyan siya ng maliit na mangkok at muling ibinuhos ang higit pang alak dito. Isa sa mga lalaki ang nagpakilala na siya ay kumukuha ng diploma exam. Sinabi nila na lahat sila ay may karanasan sa mga pagsusulit ng imperyo at inanyayahan siyang sumama upang makapagpahinga dahil pareho silang dumadaan sa parehong sitwasyon. Sa mga sandaling yun, napansin ng batang siyentipiko ang isang mahalagang detalye. Ang detalyeng ito ay isang batang babae na talagang napakaganda. Ano ang ginagawa ng isang master sa martial arts sa barkong ito? Tanong niya. Napansin nila ang tingin ng bata at binigyang diin na siya ay nagulat na makakita ng mga tao mula sa morum sa barko. Nahulog ba ang batang siyentipiko sa pagmamahal sa dalagang yon na tumatawa at napakaganda? Tanong nila ng may biro. Sinagot ito ng siyentipiko na hindi naman, ngunit siya ay mabilis na naliwanagan. Ayos lang, siya ay kamangha-mangha. Gayunpaman, ang mga taong tulad namin ay hindi kailanman ang ahas makipag-usap sa kanya, pero pinapayagan kaming magmasid dahil siya ay talagang maganda. Gayunpaman, pinayuhan siyang huminto upang hindi siya magalit at inilabas ang kanyang sandata sa kanyang leeg, na nag-uusap na dapat maging maingat sa mga ganitong tao. Pagkatapos nito, isang tanong ang ipinahayag, anong paaralan ka galing? Sinabi ng isa sa mga lalaki na siya ay mula sa pamilya ng Nam. Kung ito ay ang pamilya ng Namgang, dapat mong ipaliwanag kung bakit narito ang mga tao mula sa pamilyang iyon sa barkong ito. Malinaw na ang batang lalaki ay uminom na ng kaunti at nagsimula nang lumabas ang kanyang mga nakagawian. Ngunit tila walang kaakit-akit na nagaganap maliban sa mga tsismis. Nagsimula ang lalaki na ikwento na nakatanggap siya ng balita tungkol sa isang militar na klan na kanyang kinabibilangan at lahat ay nagkagulo. Makakabilang niya ang karamihan sa mga balita sa mga daliri ng kanyang kamay. Nagsimula ang lahat sa isang napakahalagang liham. Agad na nakakuha ng atensyon ng batang siyentipiko nang marinig ang tungkol sa liham. Ilang taon na ang nakalipas, mayroong isang unyon ng mga pirata sa ilog na pinamumunuan ng isang gang mula sa isang nayon. Dahil sa maliit na daungan, hindi sila makatakbo sa malalaking barko, kaya't ang tanging magagawa nila ay magnakaw ng mas maliliit na sasakyang pandagat. Isang araw, isang misteryosong liham ang dumating sa kanilang daungan, ngunit hindi marunong bumasa ang leader ng gang, kaya't humingi siya ng tulong sa isang tauhan. Ang tauhang yun ay isang monk mula sa Shaolin Temple na kilala bilang Heartless, na nagtatago sa gang sa ilalim ng anyong pirata captain upang makaiwas sa pag-uusig ng mga opisyal. Agad siyang tumakas pagkatapos basahin ang liham, at pagkatapos noon, ang buong crew ay natakot, na iniisip na ang liham ay nagbabala tungkol sa isang pag-atake sa kanilang base. Kaya't pansamantala nilang iniwan ito, ngunit wala namang nangyari. Pagkalipas ng 4 na buwan, bumalik ang monghe at naging isang mahusay na martial artist, ang kanyang mga suntok ay napakalakas na ang sinuman ay lumipad mula sa isang suntok. Sa huli, kinuha niya ang base ng mga pirata at naging bagong leader nito, na hindi inaasahan ng sinuman. Mula noon, binago nila ang pangalan ng gang sa Heartless Gang at nagsimula silang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Nagsimula silang umatake sa lahat ng mga barko, hindi alintana ang laki, at sinasabi ng mga manlalakbay na ang mga pag-atake ay napakatindi na mahirap ilarawan sa mga salita. Matapos ang insidenteng ito, lahat ay nagtataka kung paano naging ganito katatag ang Peking monghe. Isang araw, habang siya ay lasing, inihayag niya ang lihim sa isang kaalyado. Ang liham ay naglalaman ng isang matagal nang nawalang lihim ng martial arts, ngunit sino ang magpapadala ng lihim ng martial arts sa mga pirata? Tiyak na dapat magtago ng kahihiyan ang taong yun. Ang scholar na nakikinig sa kwentong ito ay natuwa na hindi yun ang liham na kanyang ipinadala, dahil ang kanyang liham ay hindi ganoong kahalaga upang magdulot ng ganitong usapan. Ang problema ay isa sa mga barkong biktima ng Heartless Gang ay pagmamay-ari ng Tiger Stone Traders, at kung tama ang kanilang hinala, talagang ang barkong ito ay pagmamay-ari ng Tiger Stone Merchants. Oo, ang partikular na barkong ito ay talagang pagmamay-ari ng Tiger Stone Merchants, at alam ng lahat na ang samahang ito ng mga ngalakal ay may ugnayan sa pamilyang Namgang. Walang sino man ang nagbawal sa kanila na makipagkalakalan sa ibang mga paaralan, dahil dito,
Ayon sa pamilya, kailangang harapin ng Tigerstone traders ang kanilang mga problema sa kanilang sarili, at mukhang nasa panganib silang masangkot sa mas masamang mga kaso at magdanas ng malalaking pagkalugi. Ang pinakamasama, ang pirate gang na ito ay hindi ang nag-iisa sa kahabaan ng ilog, at kung totoo ito, talagang delikado ang rutang ito. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa isang kakaibang liham. Narinig ng batang siyentipiko mula sa barko na kahit ang pamilya ay nakatanggap ng katulad na liham. Matapos tapusin ang kanyang tasa, naramdaman niyang sapat na ang kanyang nainom dahil nagsimula ng masira ang alak. Kung ipagpapatuloy nila ang nakababahalang pag-uusap na ito sa barko, tiyak na ang mood ay tuluyang masisira. Humingi ng paumanhin ng lalaking nagsimula ng kwento sa lahat. Humiling siya na huwag mag-alala dahil sila ay nasa ilalim ng proteksyon ng Mom Union at walang sino man ang mananatiling walang ginagawa habang ang ilog na ito ay nasa panganib. Bilang parusa para sa kanyang malumbay na mood, naatasan siyang pakainin ng lahat para sa hapunan. Nagsimulang mag-isip ang batang Ginoo tungkol sa liham na ipinadala niya sa pamilya. At ang sinasabing barko, habang nag-iisip ang batang lalaki tungkol sa mga salita ng babae tungkol sa Dark Heaven Martial Emperor at sa Asher Dragon Swordmaster, napagtanto niyang walang nakakaalam kung sino ang mga ito sa Morim at hindi sila maaaring ipagwalang bahala. Tanging isang tao lamang ang nasa likod ng lahat ng ito, si Absolute. Ang babala ng batang babae ay hindi para sa kanya kundi para sa Union Morim, at nakaramdam siya ng hindi magandang pakiramdam tungkol sa buong sitwasyon. Napag-isipan niya na dapat pa rin niyang ipaalam sa Morim Union ang tungkol dito. Ang barko ay naglalayag ng walang anumang mga palatandaan ng problema. Hindi mapigilan ng batang siyentipiko ang kanyang mga mata sa mga taong nagsasanay ng martial arts. Isa sa mga commander ng barko ang nagbabala sa kanya na lumayo sa mga martial artist dahil delikado ang mga ito, kahit na magaganda. Hindi niya napansin na ang lalaking ito ay pamilyar sa pamilya Morang at nais niyang malaman ang dahilan nito. Nagsimula ang lahat nang mabaigo siya sa regional exam sa ikatlong pagkakataon. Sa kanyang depressed na estado, nakahanap siya ng trabaho na may kinalaman sa pamilya. Noong panahong yun, hindi gaanong mahalaga ang pamilyang Iron, at ang pinuno ng pamilya ay nakipagtulungan sa kanya hanggang sa magbago ang lahat isang araw. Pagkalipas ng ilang panahon, humiling ang pamilya Morang ng rematch upang pamunuan ang pamilyang Iron. Masayang sumang-ayon ng chairman, ngunit natalo. Pagkatapos noon, ang pinuno ng pamilyang Iron ay napilitang tanggihan ang pagkatalo at nagsimulang magpalaganap ng mga tsismis na ang pamilyang Morang ay nagkamal ng kayamanan gamit ito bilang leverage. Nagtipon siya ng mga maliliit at katamtamang paaralan, umaasang kahit ang pamilyang Morang ay susuko sa kanyang pressure. Gayunpaman, nagkamali siya, nanatiling matatag ang pinuno ng pamilyang Morang kahit na naharap sa pagtutol. Ang responsibilidad ng mga dayuhang usapin ay ipinasa sa batang babae na ito, na nakapagpatahimik sa sinumang nagtatangkang suron siya dahil lamang siya ay isang babae. Noong araw na yun, napagtanto niya ang tunay na kalikasan ni Miam at naisip niyang hindi niya kailanman matatalo ang batang babaeng ito. Pagkatapos noon, inayos niya ang kanyang mga bagay, umalis sa kanyang trabaho, nakatagpo sa kanyang benefactor, at naging merchant. Wala siyang nakitang hinaharap para sa pamilyang Iron at nawala ng pag-asa. Gayunpaman, ang mahalagang tanong ay kung nakatanggap ang pamilyang Morang ng liham, at ngayon, ang buong fighting faction ng Henan ay nakakaalam tungkol sa balitang ito na nagulat sa batang Ginoo. Sinabi ng lalaki na huwag masyadong seryosohin ito, na ito ay isang karaniwang tsismis lamang, at kahit na ang pamilyang Mang ay walang eksepsyon, wala itong dahilan para mag-alala. Sinabi din niya sa batang Ginoo na huwag mag-alala tungkol sa pagkabigo sa Imperial Exam dahil napatunayan na niyang siya ay may kakayahan at mas mabuti pang magsimula ng sariling negosyo kaysa ipagpatuloy ang pagkuha sa lahat ng mga exam na ito. Biglang humarap ang chief steward sa commander na may balita na may isang hindi kilalang barko sa kanilang harapan. Naglayag sila patungo sa Mount Stasa at isang hindi kilalang barko ang lumitaw sa kanilang harapan. Nagdulot ito ng gulo at natakot ang lahat sa insidente. Sa tanong kung ano ang nangyayari, sumagot ang deputy commander na sa mga sigaw ay posible nang malaman na may kakaibang paparating. Hindi nagtagal, napansin nila na ang mga barko ay lumapit ng mas malapit at may nangyayaring kakaiba sa kanilang mga gilid. Isang malaking bilang ng mga mandirigma ang makikita sa mga barkong ito at tila naghahanda para sa isang bagay. Ang pinakamasama, wala silang mga flag na nagpapakilala sa mga barko. May mahalagang pag-uusap na nagaganap sa loob ng mga barko. Nagtataka ang mga pirata kung talagang kakaiba ang barkong ito,
ngunit ayaw ng commander na sirain ang kanyang mood at tinanong kung ano ang kakaiba. Dito, ang problema ay na may mga martial artist na nakita sa barko at iyon ay isang masamang balita. Nagbigay babala ang kapitan tungkol sa kanila ngunit nagpa siya pa ring baliwalain ang barkong ito at naglayag na lamang. Bigla siyang nagpakilala sa kanyang tagapayo na dapat silang kumuha ng mga armas dahil walang balikan, hindi pwedeng umuwi ng walang dalang anuman. Sinalihan niya ang grupo na may layuning ipadala ang mga traidor diretso sa impyerno. Mukhang masama ang sitwasyon at nagsimula ng mag-alala ang lahat sa barko. Lumabas na walang mga miyembro ng pamilya Namon sa barko. Ang komandante at tagapagtanggol ng barko ay maaari lamang manalangin na umalis silang mapayapa pagkatapos bayaran ng mga mangangalakal ang kanilang proteksyon. Hawak ng batang Ginoo ang isang espada sa kanyang mga kamay at naintindihan na maaari niya itong gamitin ngunit hindi siya naglakas loob. Bigla, may isang barko na umangkles sa tabi nila. Tinanong ng mga martial artist ang mga pirata kung ano ang kanilang kailangan. Nagtanong ang mga pirata kung saan papunta ang grupong ito ng mga mangangalakal, kahit na ito ay simpleng formalidad upang magdulot ng hidwaan. Sinabi ng isa sa mga masters na ang barkong ito ay pag-aari ng mga stone merchants at tiniyak na sila ay nasa ilalim ng proteksyon. Gayunpaman, kahit ang mga mangangalakal mismo ay hindi alam kung kanino sila protektado. Sinabi ng mga pirata na marahil ay alam nila ang mga patakaran sa mga daluyan ng tubig at hinikayat silang magbayad para sa proteksyon. Isang artisan ang tumugon na hindi sila magbabayad ng kahit isang sentimo dahil mula sa sandaling ito, ang mga stone merchants ay hindi na magbabayad sa mga pirata. Labis na nagalit ang pirata dahil may isang masamang tao na nagpasya na sirain ang kanilang plano. Ang martial artist ay nagtanong ng may galit kung sino ang tinawag niyang kuting, na nagbigay babala sa kanya na bawiin ang kanyang mga salita o hindi siya patatawarin ni Min Namon mismo. Gayunpaman, sinimulang pagtawanan siya ng pirata, tinawag siyang kuting at idinagdag na paparusahan siya ng kanyang mga kapwa pirata. Labis na nagalit ang martial artist, lalo na nang magsimula ang mga biro tungkol sa kanyang pagkalalaki. Pumasok ang master sa isang tunay na galit, naniniwala na ang kanyang dignidad ay higit pa kaysa sa pirata. Kaya, hinugot nila ang kanilang mga espada at nagsimula ng isang labanan. Kahit na hindi natatakot ang mga pirata sa pagpapakitang ito ng lakas, nag-utos ang pirata commander na umatake at ipakita sa mga kuting kung saan sila nararapat. Gayunpaman, ang mga martial artist ay handa at nakahandang depensahan ang atake. Nagpa siya ang leader ng barko na kinaroroonan ng batang Ginoo na magtago dahil siya ay masyado ng matanda para sa mga ganitong laban. Sinubukan ng mga siyentipiko na tulungan siya, ngunit ang matandang lalaki ay sobrang lasing na hindi na siya makabangon. Hindi nagtagal, pinalibutan ng mga pirata ang kanilang barko at nagsimulang lumapit sa kanila. Sumigaw ang mga pirata na mas mabuti pang ibigay nila ang lahat ng kanilang bagay at sa gayon ay mananatili silang buhay. Naunawaan ng batang Ginoo na ito ay absurd dahil ang kanyang crew ay hindi na makatayo ng tuwid at ang mga pirata ay nais silang patayin dahil sa ilang kayamanan. Ibinukas niya ang kanyang papel na espada at napagtanto na mayroon lamang dalawang kaaway sa harap niya. Ang mga masamang tao ay wala ng halaga kumpara kay Snow Eyes, ang nakaraang kaaway na kanyang natalo. Ang mga pirata na nakikita ang lalaki na may kahoy na espada ay inisip na siya ay nawawala sa katinoan. Bumalik kami sa kabilang bahagi ng barko kung saan ang dugo ng mga pirata ay nagsimulang bumuhos sa mga gilid. Ipinakita ng mga martial arts masters ang kanilang mga kasanayan sa espada. Hindi nila binigyan ng anumang pagkakataon ang mga umatake sa kanila. Ang kanilang pangunahing gawain ay bantayan ang likod at hindi payagan ng sinuman na pumasok mula sa likuran. Nagtitiwala sila sa isa't isa dahil sila ay mula sa iisang pamilya. Ang pinakamasama para sa kanila ay ang dugo ng mga pirata na tumama sa kanilang mga damit at iniisip nilang kailangan na nilang itapon ang mga ito. Ngayon, ang anak na babae ng leader ng Tiger Stone Merchant,